Ang kwentong ito ay tungkol sa isang babaeng biglang nawala, sa isang baryo na matagal nang binabalot ng takot at misteryo, isang lugar na kilala ng mga matatanda bilang tirahan ng mga nilalang na hindi mo gustong makasalubong sa dilim. Hindi ito alamat lamang. Totoong may nangyaring kakaiba, at hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa mga taga-roon ang buong pangyayari. Si Lorna, isang dalagang tahimik, simple, at may mabuting kalooban, ay bagong salta sa isang baryong malayo sa syudad. Isa siyang volunteer teacher na naitalaga sa liblib na lugar ng Sitio Candelaria, isang baryo sa gitna ng kagubatan kung saan wala masyadong signal at halos putol ang koneksyon sa labas ng mundo. Matagal na niyang pangarap ang makapagturo sa mga batang walang akses sa edukasyon. Kaya kahit pinigilan siya ng kanyang mga magulang dahil sa mga kwento-kwentong aswang, itinuloy pa rin niya ang kanyang misyon. Para sa kanya, kwento lang yon, mga gawa-gawa ng matatanda para takutin ang mga bata. Pagdating niya sa baryo, mainit siyang tinanggap ng ilang mga residente. Pero kapansin-pansin na ang karamihan ay parang may itinatago. Madalas silang tahimik, at madalas din ay napapansin ni Lorna ang mga sulyap na parang sinusukat siya. Binabasa kung sino siya at kung anong dala niya. Ang matandang si Aling Manda ang una niyang naging kaibigan doon. Isang magbubukid na may maamong mukha, ngunit laging may malalim na buntong hininga tuwing napag-uusapan ang gabi. Ayaw naming lumalabas ang mga tao kapag sumasapit ang dilim, bulong ni Aling Manda isang hapon, habang sabay silang naglalakad pauwi. Lalo na kung may kabilugan ang buwan. Mas mabuting nasa loob ng bahay ka. Huwag mo na ring tanungin kung bakit. Basta sundin mo lang. Hindi na kumibo si Lorna, pero sa loob-loob niya, naintriga siya. Gusto niyang maintindihan kung bakit ganoon ang kilos ng mga tao. Bakit tila ba may kinatatakutan ang buong baryo? At bakit parang binabantayan siya? Lumipas ang ilang araw, at mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng paligid. Kahit ang mga bata sa eskwelahan ay bihirang ngumiti. Tahimik ang lahat kapag natatapos na ang klase at unti-unting lumulubog ang araw. Sa gabi, wala kang maririnig kundi huni ng mga insekto at malalayong alulong ng aso. Pero isang gabi, may narinig si Lorna na mas kakaiba. May mga yapak sa labas ng kanyang kubo. Mabibigat, mabagal, parang sinasadyang hindi mapansin. Tumigil ito sa mismong harapan ng kanyang pintuan. Hawak-hawak niya ang kanyang flashlight, pero nang sinilip niya sa siwang ng bintana, wala siyang nakita. Pagkabukas niya ng pinto, tahimik ang buong paligid. Ngunit may iniwang bakas sa lupa, mga yapak na hindi tulad ng normal na paa ng tao. Malalaki ito, mahaba ang mga daliri, at may tila matatalas na kuko. Kinabukasan, sinabi niya ito kay Aling Manda. Ngunit ang sagot lang ng matanda ay isang malamig na tanong, sinabi ko sa iyo, di ba? Huwag kang lalabas, lalo na kapag gabi. Simula noon, naging mas madalas ang kakaibang mga pangyayari. May mga alingas-ngas na may nawawala raw na mga manok, baboy, at minsan pa nga ay isang matandang lalaki na nakita pa raw huling gabi sa may ilog.
Lahat ito, tahimik na tinatanggap ng mga taga-baryo. Parang normal lang. Pero hindi ito normal para kay Lorna. At lalong hindi siya mananahimik. Isang gabi, habang abala siya sa pagsusulat sa kanyang journal, may kumatok sa kanyang pinto. 3 beses. Mabagal. Mabigat. Hindi siya gumalaw sa kinaupuan. Pero alam niyang hindi siya nag-iisa. Pagsilip niya sa siwang ng pinto, may naaninag siyang anino. Mahaba ang buhok. Maputla ang balat. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang mga mata nitong mapula. Isang babae. Ngunit hindi ordinaryong babae. Ang presensya nito ay malamig, mabigat, at parang gutom. Sino siya? At ano ang koneksyon niya kay Lorna? Hindi pa alam ni Lorna na ang baryong ito ay may nakaraan na mas madilim pa sa gabing kinaroroonan niya. At siya, ang bagong salta, ay maaaring hindi na basta makakaalis ng buhay. Hindi gumalaw si Lorna. Napako siya sa kinatatayuan habang pinagmamasdan ang aninong nakatayo sa dilim. Ilang segundo pa at tuluyang nawala ang babae. Walang ingay. Walang yapak. Parang usok lang na naglaho. Mabilis siyang isinara ang pinto at ikinandado ito. Humigpit ang hawak niya sa rosaryong palaging nakasabit sa kanyang leg. Hindi na siya nakatulog buong gabi. Kinabukasan, pinilit pa rin ni Lorna na pumasok sa paaralan. Ayaw niyang magpahalata na may nangyari, pero halata sa kanya ang takot. Mabigat ang mga mata niya, at tuwing may biglang ingay sa paligid, parang napapapitlag siya. Napansin ito ng isa sa kanyang estudyante, si Nico, isang batang tahimik pero matalas ang obserbasyon. Lumapit ito sa kanya sa oras ng uwian. Ma'am, may nakita po ba kayo kagabi? Mahinang tanong ni Nico. Hindi agad nakasagot si Lorna. Bakit mo natanong? May gumagala po kasi tuwing gabi. Minsan po hindi na bumabalik ang mga nakakakita sa kanya, sagot ng bata, habang nakayuko. Napalunok si Lorna. Sino siya? Kilala niyo ba kung sino yon? Wala pong pangalan. Pero sabi nila dati siyang tao. Dati siyang taga rito pero hindi na ngayon. Mula noon, mas lalong naging mapanuri si Lorna sa paligid. Inobserbahan niya ang mga tao sa baryo. May mga araw na parang normal ang lahat, may nagtatanim sa bukid, may nag-igib ng tubig, may nagkukwentuhan sa tabi ng kalsada. Pero sa likod ng mga ngiti ng ilan, ramdam niyang may lungkot. May mga matang parang may kinikimkim na takot. At ang pinakakapansin-pansin, walang sinuman ang gustong magkwento tungkol sa nakaraan ng baryo. Hanggang isang araw, nakatagpo siya ng lumang journal sa lumang paaralan na dating ginagamit noon. Binalot ito ng alikabok at halos nabubura na ang ibang bahagi. Pero ang ibang pahina ay malinaw pa. May mga kwento ito tungkol sa mga nawawalang bata, mga bangkay na natagpuan sa gubat, at mga nilalang na may mata ng hayop pero anyong tao. Ang pinakanakatakot sa lahat, isang entry na may petsang mahigit 30 taon na ang nakalipas,
may nakasulat, may babaeng isinumpa. Buhay pa siya. Bumabalik tuwing kabilugan ng buwan para hanapin ang nawawala niyang anak. Hindi makapaniwala si Lorna. Parang konektado ang lahat. Ang aninong nakita niya, ang babala ni Aling Manda, ang kwento ni Nico, lahat ito ay bahagi ng mas malalim na kwento. Tila may kasaysayang pinipilit itago ng buong baryo. Bumalik siya kay Aling Manda upang itanong ang tungkol sa journal. Pero paglapit pa lang niya sa kubo nito, nakita niyang nakapadlock ang pinto at walang tao. Umalis na siya, sabi ng kapitbahay. Bigla na lang siyang umalis kahapon. Wala namang sinabing pupuntahan. Pakiramdam ni Lorna ay iniwan siya sa gitna ng dilim. Parang pinutol ang huling hibla ng gabay na meron siya. Ngunit mas lalo siyang naging determinado. Sinimulan niyang magtanong-tanong sa mga matatanda, pero karamihan ay umiwas. Isang lola ang nagsabi sa kanya habang naglalabas sa ilog, kung gusto mong mabuhay ng matagal dito, huwag ka nang mag-ungkat ng lumang sugat. May mga multong mas mabuting hindi ginagalaw. Ngunit hindi siya natinag. Bawat gabing dumaraan, may kakaibang ingay sa paligid ng kanyang kubo. Minsan parang iyak ng bata, minsan tila ungol ng hayop. Hanggang isang gabi, nakakita siya ng mga sugat sa kanyang pintuan, mga kalmot na malalim, at mukhang sinadyang iparinig sa kanya. Parang may gusto siyang takutin o paalalahanan. Kinabukasan, muli siyang bumalik sa gubat na malapit sa kanyang tirahan. Doon niya unang nakitang malinaw ang mga yapak na hindi pangkaraniwan. Sinundan niya ito. Palalim ng palalim sa gubat. Walang kasama. Tanging huni ng ibon at kaluskos ng mga dahon sa ilalim ng paa ang maririnig. Hanggang sa makarating siya sa isang abandonadong bahay. May mga sira-sirang kurtina, sirang bubong, at lumang altar sa loob. At sa dingding ng bahay may mga larawan. Itim-puti. Pamilyar ang mukha ng isa. Nakita niya na ito sa panaginip o sa aninong tumayo sa harap ng kanyang bahay. Isang babae, mahaba ang buhok, maputla ang balat, at sa likod ng kanyang mata ay may itinatagong galit. Sa ilalim ng litrato nito ay may nakasulat, Teresa Santos. Nawala, 1,987. Tumindig ang balahibo ni Lorna. May bumubuo ng kwento sa kanyang isipan, pero hindi pa buo. Sino si Teresa? At bakit bumabalik siya tuwing gabi? Ano ang kinalaman ng baryo sa kanyang pagkawala? At bakit tila ayaw ng mga tao na malaman niya ang totoo? Hindi niya alam kung tama ang ginagawa niya. Pero ang pakiramdam niya hindi siya basta bisita lang sa baryong ito. May dahilan kung bakit siya narito. At may koneksyon siya sa babaeng sinusundan niya. Ngunit sa likod ng mga tanong, unti-unti na ring lumalapit ang panganib. Sa likod ng katahimikan ng baryo, may mga matang nagmamasid. Hindi lang si Teresa ang naroroon sa dilim. May iba pa. May mga nilalang na hindi na tao, pero dati ay tao rin. At ngayong masyado nang malapit si Lorna sa katotohanan, hindi na siya basta pinagmamasdan.
Sinusundan na siya. Mula nang matagpuan ni Lorna ang abandonadong bahay at ang larawan ni Teresa Santos, parang nagising ang isang bagay sa paligid. Hindi na lang siya sinusundan, parang pinapalibutan na siya. Araw-araw, may kakaiba siyang nararamdaman. Kahit umaga, tila may mga matang laging nakatutok sa kanya. Ang hangin sa paligid, palamig ng palamig kahit tirik ang araw. At ang mga tao, mas naging tahimik, mas naging iwas sa kanya. Para bang alam nilang may nalaman siya, at ayaw nilang mas lumalim pa ito. Samantala, si Nico, ang batang estudyante na minsan nang nagtanong sa kanya, ay hindi na pumapasok. Ilang araw na siyang hindi nakikita sa klase. Nang tanungin niya ang ibang estudyante, iisa lang ang sagot nila, bawal na po siyang lumabas. Walang paliwanag. Walang detalye. Kaya't pinuntahan ni Lorna ang bahay ni Nico. Doon niya naabutan ng ina ng bata, si Aling Mercy, na may takot sa mukha habang pilit na ipinapasok si Nico sa loob ng bahay. Umalis ka na, Lorna, mariin na sabi ni Aling Mercy. Huwag mo nang idamay ang anak ko sa iniimbestigahan mo. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Nang sumilip si Nico sa bintana, kita ni Lorna ang takot sa mga mata ng bata. Hindi lang takot sa dilim, kundi takot na parang may alam siyang hindi dapat malaman. Kinagabihan, pinilit ni Lorna na basahin muli ang lumang journal na nakuha niya. Sa isang sulok ng pahina, may mga linyang isinulat ng tila dating guro rin sa baryo, ang sumpa ay hindi aksidente. May nag-utos. May dahilan. Si Teresa ay isinakripisyo pero hindi siya pumayag. Dito unti-unting nabuo sa isip ni Lorna ang posibilidad, paano kung hindi lang simpleng kwento ng aswang ang bumabalot sa baryo? Paano kung may mas malalim na kasunduan ang mga taga rito? Isa itong masalimuot na kasaysayan ng pagkakanulo, sakripisyo, at lihim na kasunduan. At si Teresa, sa halip na biktima lamang, ay maaaring naging susi ng lahat ng ito. Habang lumalalim ang gabi, bigla niyang naalala ang pangalan na narinig niya sa isa sa mga lumang tala, Kapitan Arman. Siya raw ang leader ng baryo noon, ang huling kapitan, bago nagsimula ang sunod-sunod na pagkawala. Wala na siya ngayon, pero may anak siyang si Tomas, isang tahimik at misteryosong mangingisda na bihirang magsalita. Minsan lang niya itong nakausap, pero parang may alam ito. Kinabukasan, pinuntahan ni Lorna si Tomas sa tabi ng ilog. Tahimik ang lalaki habang nag-aayos ng lambat, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo ba kung sino si Teresa Santos? Diretsong tanong ni Lorna. Tumigil si Tomas sa ginagawa. Saglit siyang tumingin kay Lorna, bago muling ibinalik ang mata sa lambat. Hindi lahat ng patay ay matahimik, mahina niyang sagot. At hindi lahat ng buhay ay inosente. Umupo si Lorna sa tabing ilog. Gusto kong maintindihan, Tomas. Bakit tila takot ang buong baryo sa kanya? Ano ang nangyari noon? Hindi agad sumagot si Tomas. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto, saka siya nagsimulang magsalita. Si Teresa ay guro rin. Katulad mo. Mabait, masayahin.
Pero minsang may dumating na estranghero sa baryo at simula noon, nag-iba ang takbo ng lahat. May mga batang nawala, mga hayop na pinatay, at si Teresa pinagbintangan. Ano nang ginawa nila sa kanya? Tanong ni Lorna, ramdam ang kaba sa dibdib. Isinakripisyo siya. Isinuko sa kagubatan, sa nilalang na matagal nang naninirahan doon. Para raw tumigil ang sumpa. Pero hindi siya namatay. Bumalik siya. At mula noon, tuwing kabilugan ng buwan, may nawawala bilang kapalit. Kapalit, ulit ni Lorna. Kapalit ng ano? Kapalit ng katahimikan, sagot ni Tomas habang tinitigan siya. Bawat isa sa amin may bahagi sa kasalanan. At bawat henerasyon may kailangang magbayad. Yung iba pinipiling manahimik. Yung iba gaya mo sinusubukang unawain. Pero madalas nauwi lang sa pagkawala. Hindi na nakaimik si Lorna. Ang mga piraso ng kwento ay unti-unting nagkakabit-kabit. Si Teresa ay hindi aswang, siya ay biktima ng takot ng buong baryo. Pero dahil sa ginawang kasalanan ng mga nauna, siya ay naging nilalang ng paghihiganti. At ngayon, tila si Lorna ang napiling sunod. Sa kanyang pag-uwi, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Hindi siya lumingon. Hindi siya tumigil. Pero ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang sa likod niya. Pagdating sa kanyang kubo, bigla siyang napatigil. May nakasabit sa pintuan, isang lumang damit ng guro, duguan, at sa bulsa nito may sulat. Nakasulat sa papel ang mga salitang, hindi pa huli ang lahat. Pero kailangan mong pumili. Sino ang gumawa nito? Si Teresa ba? O ang nilalang na gumagalaw sa dilim? At ano ang ibig sabihin ng pumili? Hindi alam ni Lorna, pero sa lalong madaling panahon malalaman niya. Habang hawak-hawak ni Lorna ang lumang damit na may dugo, ramdam niyang unti-unting nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang sulat na nasa bulsa nito ay tila hindi lamang babala, isa itong panimula ng mas malalim na pagsubok. Hindi pa huli ang lahat. Pero kailangan mong pumili. Pumili ng ano? At para saan? Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umuukit ang tanong, habang ang hangin sa paligid ay tila mas lumamig at humigpit. Kinagabihan, hindi na siya mapakali. Ang bawat tunog sa labas ng kanyang kubo ay parang may kahulugan, isang kaluskos sa dahon, isang mahina, ngunit paulit-ulit na pag-ungol mula sa gubat. Muli niyang sinikap basahin ang huling pahina ng journal. Doon niya nakita ang isang mapa, tila guhit kamay lang, na may pabilog na marka sa gitna ng kagubatan. Sa tabi nito ay may nakasulat, dito siya isinumpa. Dito rin dapat matapos. Hindi siya sigurado kung sino ang sumulat nito, pero malinaw ang direksyon. Kinabukasan, bitbit ang flashlight, rosaryo, at ang journal, pumasok siya sa gubat. Sinundan niya ang marka sa mapa. Habang lumalalim siya sa kakahuyan, unti-unti niyang nararamdaman na may mga hakbang sa likod niya. Paglingon niya, wala namang tao. Pero ang mga ibon ay biglang tumahimik,
ang mga sanga ng puno ay parang gumagalaw kahit walang hangin. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan niya ang isang lumang altar, halos natatakpan na ng mga ugat ng puno. May mga bakas ng sinunog na kandila, tuyong bulaklak, at basag na palanggana. Dito raw isinumpa si Teresa, at dito rin siya bumabalik. Ang lugar ay tila buhay. Ang lupa ay parang humihinga sa ilalim ng kanyang paa. Biglang tumama ang malamig na hangin sa kanyang batok, kasabay ng mahina, ngunit malinaw na boses mula sa likod ng altar. Napili ka na. Isang boses ng babae, malamig, matalim, pero may halong lungkot. Napasandal si Lorna. Tila bumigat ang paligid. At sa unti-unting paglabas ng liwanag mula sa sinag ng buwan, nakita niya ang hugis ng isang babae, mahaba ang buhok, putlang-putla ang balat, at ang mata nito ay tila hindi na kayang umiyak. Si Teresa. Ngunit hindi ito isang halimaw gaya ng inilarawan ng iba. Ang harapan niya ngayon ay isang nilalang na puno ng paghihirap. Bakit ako, bulong ni Lorna, halos hindi makapagsalita? Dahil pareho tayong ginamit, sagot ni Teresa. Pareho tayong itinapon ng mundong ito para sa kapakanan ng mas marami. Pero ikaw may pagkakataon kang wakasan ang lahat. Paano? Nanginginig niyang tanong. May kasunduan. Bawat ikatlong dekada, kailangang may isa. Isa na babalik. Isa na isusuko. Kaya ako bumabalik. Hindi para manakit kundi para ipaalala. Ang sumpa ay hindi basta nawala. Nakalimutan lang. At ngayon, oras na uli. Habang nag-uusap sila, may narinig si Lorna ng mga yabag sa paligid. Hindi lang isa, marami. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang mga aninong kilala niya, mga matatanda sa baryo, kasama si Tomas, at ilang taga roon. Bitbit nila ang mga lampara at kandila. Tahimik silang pumalibot sa lugar. Tama na, sabi ni Tomas. Hindi na pwedeng itago pa. Kailangan ng harapin. Bakit hindi niyo sinabi, sigaw ni Lorna? Bakit pinabayaan niyong patayin ang alaala niya? Dahil natakot kami, sagot ng isang matandang lalaki. Natakot kaming balikan ang sarili naming kasalanan. Kaya't sa bawat taon, pinalitan namin ang istorya. Ginawa naming halimaw si Teresa para kami maging ligtas. Tahimik si Teresa. Tila nauupos na kandila. Ngunit ang paligid ay mas lalong nababalot ng bigat. Mula sa likod ng altar may pagyanig. Ang lupa ay nagbitaw ng pag-ungol. At mula sa anino ng puno, may isang bagay na gumalaw, hindi si Teresa, hindi rin tao. Isang nilalang na hindi maipaliwanag ang anyo. Parang isinilang mula sa sama ng loob, takot, at kasalanan ng buong baryo. Mata nito'y naglalagablab sa dilim. Lahat ay umatras. Hindi ako ang halimaw, mahinang sabi ni Teresa. Siya ang nilalang na ginawa ng kasinungalingan niyo. Bawat takot, bawat pag-ikot ng kwento, dito siya nabuhay. Napatingin si Lorna kay Tomas. Anong kailangan gawin? Paano natin siya mapipigilan?
Ngunit bago siya masagot, biglang lumipad ang lampara ng isa sa mga matanda. Bumagsak sa lupa. Nagsimula ang apoy. Nagkagulo ang lahat. At sa gitna ng usok, nakita ni Lorna na dahan-dahang lumalapit ang nilalang, dumidiretso sa kanya. Tila tumigil ang oras. Wala siyang magawa kundi humawak sa rosaryo sa kanyang leg. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung ang susunod na hakbang niya ay ang huling pagkakataon niyang mabuhay o ang tanging daan para tapusin ang sumpa. Ngunit isang sigaw ang pumunit sa katahimikan. Isang bata. Si Nico. At bago pa niya matanaw kung saan galing ang sigaw, biglang dumilim ang paligid. At doon natapos ang gabi. Nang bumalot ang dilim sa paligid, halos sabay-sabay ang hiyawan ng mga tao. Ang apoy mula sa lampara ay biglang naapula na parang sinipsip ng hangin, at ang liwanag ng buwan ay natakpan ng makapal na ulap. Si Lorna, hawak pa rin ang rosaryo, ay pilit hinahanap kung saan galing ang sigaw ni Nico. Nico, sigaw niya paulit-ulit habang kinakapa ang daan sa paligid. Ngunit sa bawat hakbang, parang lumalalim ang lupa, parang hinihigop siya ng mismong gubat. Bigla, mula sa dilim, may lumitaw na aninong maliit. Si Nico, nakatayo sa gitna ng altar, nakatitig lang, malamig ang mukha, parang wala sa sarili. Anak, lumapit ka, sabi ni Tomas, nanginginig ang boses. Pero hindi gumalaw si Nico. Sa halip, dahan-dahan siyang nagtaas ng kamay. At doon, unti-unti, nagsimulang gumalaw ang nilalang sa likod nila, hindi pa palapit kundi palayo. Parang sumusunod sa utos ni Nico. Lorna, tulala, ay dahan-dahang lumapit sa bata. Nico, anong nangyayari? Bulong niya. Pero bago siya makalapit, may biglang sumulpot sa kanyang alaala, ang mga guhit sa journal, ang marka sa mapa, at ang isang lihim na hindi pa niya nauunawaan noon. Bawat henerasyon may tagapagmana. Hindi basta pinipili, ito'y ipinapasa. Napatitig siya sa bata. Ang mga mata ni Nico, na dati ay puno ng takot, ay ngayon parang malalim na balon na walang laman. Ako ang napili, bulong ng bata. Ako ang susunod. Muling umingay ang paligid. Ang lupa ay umuuga. Ang mga puno ay tila umiyak. At ang mga matatanda sa baryo, isa-isa nang lumuluhod, tila kinikilala ang isang katotohanang pilit nilang tinakasan. Akala namin tapos na, sabi ni Tomas, mahina, pero ang kasunduan tuloy-tuloy lang. Bawat 30 taon may kapalit. Bawat isa may bahagi. Doon na pagtanto ni Lorna ang kabuuan ng katotohanan. Hindi si Teresa ang tanging biktima. Ang buong baryo ay bahagi ng isang luma at madilim na kasunduan. Isang alituntuning itinakda noon pa man para mapanatili ang kapayapaan kapalit ng isang batang iniaalay sa nilalang upang hindi ito umatake. At ngayong ang kasunduan ay muling dapat tuparin, si Nico ang nakatakdang maging sunod. Ngunit hindi ito ang mas nakakagulat. Dahil sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Teresa kay Nico at biglang lumuhod sa harap ng bata. Hindi ikaw ang dapat, sabi niya.
Hindi na ito dapat umikot pa. Hindi ko pinili to, sagot ni Nico. Pero naririnig ko siya. Kahit tulog ako. Kahit gising. Hindi siya umaalis. Biglang sumigaw si Thomas. May ibang paraan. Hindi pa huli. Ngunit bago pa nila malaman kung ano yon, lumitaw mula sa likod ng altar ang isang matanda, si Aling Mercy, ina ni Nico, na ngayon ay may hawak na kutsilyo. Wala nang ibang paraan, anya, habang ang mga mata ay punong-puno ng luha. Nagsinungaling tayo sa sarili natin, pero ngayon kailangan nating iligtas ang lahat. Isa lang ang dapat. Humakbang siya palapit sa anak niya. Nagpambuno si Thomas at ang iba pang matatanda para pigilan siya, pero sa gulat ni Lorna, hindi lumaban si Nico. Tila ba handa na siya sa kanyang kapalaran. Lorna, hindi na nakatiis, tumakbo palapit. Tama na, sigaw niya. Walang bata ang dapat isakripisyo para sa kasalanan ng matatanda. Hindi niyo ba naiintindihan? Hindi lang ito tungkol sa sumpa, ito ay tungkol sa katapatan, sa tapang, at sa pagtigil ng kasinungalingan. Pero habang sinasabi niya iyon, napansin niyang nagbabago ang paligid. Ang nilalang na kanina'y tila halimaw ay ngayon parang nag-aalangan. Hindi ito umaatake. Doon niya naisip, paano kung ang nilalang ay hindi naghihiganti kundi nagbabantay lamang? Paano kung ito'y tagapamagitan ng kasunduan, hindi ang tunay na panganib? Napatitig siya sa journal, sa huling bahagi ng pahina. May mga salitang tila noon lang lumitaw. Ang tunay na sumpa ay ang kasinungalingang paulit-ulit na pinaniniwalaan. Biglang napaluhod si Aling Mercy, tinapon ang hawak na kutsilyo at niyakap ang anak niya. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko alam kung paano kita maililigtas, ang lupa ay muling lumindol. Ang mga mata ng nilalang ay muling nagliwanag. Tumindig si Teresa, humarap sa kanila, at dahan-dahang humawak sa balikat ni Nico. Kung may kailangan ng kapalit, hayaan niyong ako na ang humarap. Pero bago pa man makalapit si Teresa sa altar, pumutok ang isang malakas na tunog, parang tinig ng daang libong boses. Sabay-sabay na sumigaw mula sa ilalim ng lupa. Lahat sila ay napatigil. At sa harap nila, unti-unting bumuka ang lupa, naglalabas ng ilaw mula sa kailaliman. At sa liwanag na yon, isang aninong pamilyar ang dahan-dahang umaangat. Isang nilalang na hindi si Teresa. Hindi si Nico. Hindi rin mula sa baryo. Isang nilalang na matagal nang nawala sa kasaysayan. At ito ang tunay na dahilan ng lahat. Ngunit sino siya? At bakit ngayon lang siya lumitaw? Habang lahat ay nakatitig sa liwanag mula sa bitak ng lupa, halos walang humihinga. Ang init ng ilaw ay hindi umaabot sa balat, pero ramdam sa loob, isang kilabot na parang kay tagal ng inipon. At mula sa gitna ng liwanag, unti-unting lumitaw ang anyo ng isang babae, maputla ang balat, duguan ang mga mata, at may suot na lumat-punit-punit na saya na parang hinukay mula sa libingan ng kasaysayan. Hindi ito si Teresa. Hindi rin ito bahagi ng baryo. Ngunit pagdilat ng kanyang mata, isang pangalan ang lumabas sa kanyang bibig,
Catalina. Biglang natigilan si Thomas. Hindi imposible, bulong niya habang nauurong sa takot. Matagal na siyang patay. Lumapit si Lorna, bakas ang takot sa mukha. Sino si Catalina? Wala nang naglakas loob sumagot, kaya si Teresa na mismo ang tumingin kay Lorna. Si Catalina ang tunay na pinag-ugatan ng sumpa. Siya ang unang babae na tinanan noon, hindi ni isang lalaki, kundi ng mga taga-baryo mismo. Dahil sa selos, dahil sa takot, ipinagkanulo siya, inakusahan ng kulam, at isinakripisyo. Bumigat ang hangin. Ang mga matatanda ay isa-isang yumuko. Maging si Aling Mercy ay napaluhod, sabay bulong ng dasal. Si Nico, nakatitig lang sa babae sa liwanag, ay tila nakakaunawa ng hindi kayang ipaliwanag ng mga matatanda. Muli, nagsalita si Catalina, mababa ang boses ngunit dumadagundong sa paligid. Kayo ang nagtanim ng takot. Kayo rin ang gumawa ng halimaw. At sa bawat henerasyon, inulit niyo ang kasalanan para takpan ang una. Lumapit siya kay Teresa, at sa halip na galit ang makita sa kanyang mukha, isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ikaw ang kopya ko. Ang kasaysayan ay ginawang paulit-ulit na bangungot. Pero tapos na. Sa isang iglap, ang nilalang na una nilang kinatatakutan ay napaatras, napaluhod, at unti-unting nalusaw sa lupa. Ang apoy, ang yelo, ang usok, lahat ay nawala. Ang gubat ay muling naging tahimik. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Biglang nanghina si Nico. Napayuko siya habang umiiyak, hawak ang dibdib. Mama, masakit, sigaw niya. Lumapit si Lorna at niyakap ang bata, pero napansin niyang may kakaiba sa katawan nito, isang marka sa balat na parang lumang sulat, lumalabas sa kanyang leeg. Tila isang lumang script, gaya ng nasa journal. Sinubukan niyang basahin, pero hindi niya maintindihan. Tinignan siya ni Teresa, ngayon ay unti-unti na ring naglalaho. Ang kasunduan ay hindi pa lubos na tapos. May kailangang pumalit hindi sa kamatayan, kundi sa alaala. Ang mga kwento ay kailangang ilahad, hindi itago. Kailangan may magdadala ng buong katotohanan. Tumitig si Lorna sa bata, saka sa journal. Doon niya naisip ang tagapagmana ay hindi ipinapasa sa dugo, kundi sa kwento. At kung walang magsasalaysay, mauulit ito. Dahan-dahan, binuksan niya ang huling pahina ng journal. Doon na niya nakita ang hindi pa niya nababasa. Kung nais mong tapusin ang sumpa, tandaan, ang katotohanan ay hindi kailangang sunugin. Kailangan lang itong tanggapin. Kinuha ni Lorna ang ballpen mula sa kanyang bag at sinimulang isulat ang nakita niyang nangyari. Isa-isang isinulat ang pangalan ni Teresa, ni Catalina, ang kasunduan, ang kataksilan ng mga matatanda, at ang tunay na dahilan ng sumpa. Sa bawat salitang kanyang sinusulat, ang hangin ay tila gumagaan. Sa bawat pahina ng journal na napupuno, ang lupa ay muling tumitibay. At nang matapos niya ang huling linya, ang liwanag mula sa bitak ay unti-unting nagsara, parang isang mata na muling ipinikit matapos ang mahabang gabi ng bangungot.
Tumayo si Lorna, hawak ang journal, habang si Nico ay tulog na sa kanyang kandungan. Tahimik ang lahat. Ang mga matatanda, luhaan ngunit parang gumaan ang dibdib. Si Teresa, bago tuluyang maglaho, ay ngumiti sa kanya, isang ngiting puno ng kapayapaan. Akala nila'y tapos na ang lahat. Na ang baryo ay maliligtas na sa bangungot ng kasaysayan. Ngunit habang papalabas si Lorna ng gubat, isang matandang babae ang sumalubong sa kanya. Hindi taga-baryo, hindi rin pamilyar. Bitbit nito ang isang maliit na kahon at may hawak na lumang larawan. "Ikaw ba si Lorna?" tanong nito. "Opo," sagot niya, "may kaba." Iniabot nito ang larawan. At doon siya napalunok. Ang batang babae sa larawan siya. Pero sa likod, may nakasulat, Catalina, 1947. At bago pa siya makapagtanong, nawala ang matanda. Napatingin siya sa journal saka sa larawan. Sa kanyang palad, unti-unting lumalabas ang parehong marka na nakita niya kay Nico. At doon niya naisip, baka ang tunay na tanong ay hindi kung natapos na ang sumpa kundi kung kailan siya nagsimula. Lorna stood frozen in the middle of the quiet forest clearing, her heart pounding in her chest. The small photograph, the same image of the young girl, Catalina, clutched tightly in her hands, seemed to pulse with a strange energy. She had expected an ending, a release from the curse that haunted her village. But what she held now was a revelation, a truth that defied everything she thought she knew. She had assumed the curse was broken, that the sins of the past had been erased. But now, she understood that the story wasn't over. It never had been. She glanced down at the journal once again. Every word she had written had been important. It was as if, in telling the story, she had not only confronted the past but had woven herself into its fabric. Her mind raced. The village had believed the curse was tied to Catalina, but in truth, it was a cycle, a loop that had always included the one who dared to break it. Catalina had never truly been free, and neither would she be. Lorna closed her eyes, breathing deeply. There was no escaping the fact that she was now part of that same cycle. She wasn't just the storyteller, she was its new keeper. And like every other person who had come before her, she too would have to make a choice. She could live the rest of her life haunted by the ghosts of the past, always running, always hiding, or she could face the truth head-on and rewrite the future. A gentle rustling interrupted her thoughts. Nico stirred in her arms, his small, innocent face scrunching up in confusion. Slowly, he sat up, blinking in the dim light of the evening. His voice was quiet, almost like a whisper from a dream. "Mom, what happened? Is it over?" Lorna gazed down at her son, her heart aching. She had hoped that by ending the curse, she could give him life free of fear, free of this terrifying legacy. But now she understood that his future, like hers, was bound to the past in ways she couldn't yet fully grasp. "It's not over, Nico,"
she said softly, her voice thick with emotion. But we will make it right. We have to. With that, she stood up and began to walk toward the village, her mind heavy with the weight of her newfound responsibility. The villagers who had once feared her were waiting at the edge of the forest, hesitant but hopeful. Thomas and the others were there, their faces drawn with the exhaustion of years spent living in fear. Lorna knew the truth now. The curse wasn't something that could simply be broken, it had to be carried, passed down, and acknowledged. The village had tried to bury the truth for generations, but now it was time to confront it. It was time to stop running and finally put an end to the cycle once and for all. Lorna, Thomas said, his voice low as she approached. We were wrong. We should have told you. We should have told all of you the truth. She shook her head. It's not about blame, Thomas. It's about doing what's right now. She looked at the villagers who had stood in silence for so long, unwilling to speak of the horrors that had shaped their lives. The curse doesn't end with me, she continued. But we can stop hiding from it, we can stop passing it on to the next generation. The villagers nodded, some still worried, others visibly relieved. The truth, painful as it was, had finally been laid bare. It was no longer shadow hanging over them, but something they could face together. That night, as Lorna sat Ila the fire with Nico in her lap, she felt a sense of peace she hadn't known in years. The village, once shrouded in fear, was beginning to heal. The stories that had been buried for so long were now being told, passed down in the open, where they could no longer hurt them. No longer could they be twisted or manipulated. They were free, in a way, to shape their own destiny. But even as the village began to rebuild, Lorna couldn't shake the feeling that there was still more to learn, more to understand. The mark on her palm had faded, but it wasn't gone. She was still tied to the past in ways she could never fully escape. As the fire flickered and the night stretched on, Lorna looked out into the distance, the wind rustling through the trees. The past had shaped them all, but it was up to her, and to everyone in the village, to decide what came next. And she knew one thing for sure, no matter what, they would face it together. The story of the Aswang, the curse, and the sins of the past might never fully disappear. But they had the power to choose how it would end. In the end, it was not just about defeating monsters or breaking curses. It was about embracing the truth, no matter how painful, and finding strength in the face of darkness. The true power lay in the ability to forgive, to heal, and to let go of the fear that had once held them captive. And with that, Lorna finally understood. The story wasn't just hers to tell, it was theirs. And now, it was up to them to write the next chapter. The wind picked up again, carrying with it a whisper, as if from another time. The curse was not chain but choice that could be passed on, or finally broken. And as Lorna looked up at the stars above, she knew that, for the first time,
they were truly free.